Magandang hapon po sa lahat. Yes, good evening din po. Kung maaari po, pwedeng pabuksan po ng camera, kung maaari lang po. Paano po ba ito? Ayun. Go ahead po, ano po yung katanungan natin, bro? Ay, ang tanong ko po kasi sir, ay, brother, gusto ko itanong yun nung nakaraang araw kay Father Darwin kaso hindi ko siya naabutan. Tama-tama, ngayon mayroon si Father Bobby, sa kanya-kanya lang itanong. Ikwento ko muna para maintindihan yung tanong ko. Kasi Sige po. ang nangyari kasi sir, nagkumpisan ako, apat na pari, tapos iba-iba ang hatol sa akin. Noong unang kumpisal ko, hindi ako binigyan ng ng absolution kasi sabi niya, magbukod ka ng bahay, tapos iwalayan mo yung girlfriend mo, saka bumalik ka dito, saka bigyan kita ng So, ginawa ko naman sir, bumalik ako. Pero yung pagbalik ko, ibang pari na, ibang pari ang ko, binigyan ako ng absolution, tapos ano, ah, pwede na daw ako mangunyon. Kaso sir, mayroon pa akong isang ah, mortal sin na nakalimutan ko. Kaya nagbalik ako ulit ng kumpisal. Ngayon, ang kumpisal ko, ibang pari na naman. Ang hatol naman sa akin, ano, simula pa daw pagpasok ko sa pinto, kinalimutan na daw ng Panginoon yung lahat kasalanan ko. Yung mga mortal sin ba yun yung kung, bakit ba nabasa ko doon sa nakita ko sa mga teaching ni Father Darwin na dapat isa-isahin daw yung mga mortal sin. Nakalimutan siya. Ayaw ka manood ng YouTube. Mga ano yan. Hindi yan parang ganun siya. Tapos, inatulan ang inuna sa akin, ah, binigyan na ako ng absolution din, pero bawal daw ako manguminyon. Dapat daw mag-ano muna ako, magpaanal. Kasi ko, paanal, uwi ako ng Pinas, matagal pa ang bakasyon, tapos kailangan ma-approve muna ang annulment, saka daw ako manguminyon. Kaya nga, sa isip ko naman, siyempre, napakinggan ko rin kay Father Darwin na obedience is better than sacrifice. Sinunod ko na lang. Iko paano yung Father na nakarangbo, nag-communion ako. Sabi ko, mo na ulitin. Ngayon, gusto kong maano kasi nabasa ko rin, napakinggan ko rin si Brother Ditching na daw sa church daw, mayroon daw mga wolf na nagpaka-sheep pero wolf. Tapos mag-ingat daw tayo sa heresy. Ano ba susundin ko? Kaya ayun, bumalik na naman ako ng ibang pare. Ganun din ang hatol niya. Huwag mo na mag-communion hanggat hindi maano. O kasapin ko daw yung pinindit siya ng pare, hindi ko lang bibigyan. Kasi dalawang Pinoy tapos dalawang ibang lahi. Kaya yun, pag yun, naguluhan ako. Mag-communion ba talaga ako o hindi? Kung hindi ako mag-communion, patay na nga yung paluluwa ako. Tapos hindi pa rin ako mag-communion. Ano na mangyari sa akin? Ngayon nagkumpisal naman ako. Sinabi ko na lahat. Ano ba susundin ko? Go ahead, Father Bobby. Yeah. Gusto ko malaman kung ano ang real status mo. Girlfriend mo lang yan o kasal kayo sa Huwes? Yung ex-wife ko pa din, kasal kami sa Huwes at saka sa simbahan. 2 beses kami kinasal. Kaya yung girlfriend ko dito, hindi pa kami kasal. Pero may balak kami magpakasal kaso hindi nga pwede makasal kasi hindi pa ako na-annul sa Pinas. Ganito. Kasi sacrament yung ano mo, yung first marriage mo. So, valid yung unang kasal mo sa pari. Kaya you are still connected, no? Kahit na mag-girlfriend ka, mag-boyfriend ka, you are still connected with that, no? With that sacrament. Kaya, mientras tanto na hindi ka pa wala ka pang dispensation sa simbahan, hindi ka pwedeng magkumpisal at communion. Kaya kung gusto mo magkumpisal at mag-communion,
iwasan mo ang mga pag-live-in o pagkipagtalik. Oh, Gusto yun mo nga pader. mag-communion. O, iwasan mo, huwag ka nang mag-girlfriend, huwag ka nang mag-live-in. Oh, yun pader, sige. Just be faithful to your marriage, yung first marriage mo. Pwede ganon. Oh. Yan ang solution. Kung wala ka talagang dispensation, kasi mahaba-haba yung kailangan ng panahon, ang paghingi ng annulment. So, while kasi we are called to holiness and we are called to be faithful kasi kasal ka eh. So, kung live-in ka lang dati, huwis lang yon, pwede kang magpa-annul sa huwis, hindi sa simbahan kasi hindi yon canonical marriage eh. Kaya ang status mo, Ang isa pa sabi talagang niyo pader, saan ako pader dito sa embassy natin? Hindi, puntahan mo yung simbahan na Katoliko saan ka kinasal, doon na ako mag-annulment sa simbahan Katoliko. Hindi na rin ako makatanong kasi maraming nakapila sa akin kaya yun, maraming question sa ang isip ko. ano yan, ang process niyan, ang processing niyan. Halimbawa, gusto kang humingi ng ng mag-umpisa ng processing, gumawa ka ng libel, no? Bigyan ka ng form, libel, yung mo doon, i-present mo sa simbahan, sa Curia, kung saan kang simbahan ngayon na mag-inform ka doon sa nyo, sa simbahan, sa diocese ninyo ngayon. Hindi kinasal ka sa Mindanao, uuwi ka sa Mindanao. Ano ba yan? Pag meron kang trabaho, paano yan? Hindi naman natin common sense naman, hindi naman dapat pwedeng gawin Yeah, yun. Yung domicile, yung parish priest, yung parish na yung tinitirahan mo, doon kang diocese, doon kang simbahan. So ang responsable sa iyong kaluluwa, yung parish doon sa lugar na yon. So doon ka mag-inform, doon ka rin gumawa ng mga process, humingi ng form kung gusto kang ng dispensation. While waiting for your dispensation, huwag kang maging unfaithful sa iyong first marriage. Kuha mo? Yes, pader, mag-kumpisal ako ulit sa kanya, pader. Tapos sasabihin niya sa akin. Hindi ka, so far ngayon, kasi live-in ka, di ba? Wala na, pader. Hiwalay na kami. Hiniwalay mo na. Wala ka ng pwede ka na mangumpisal, pwede ka ng mag-communion. Walang ang problema. advice sa akin, mag-annul muna daw bago ako mag-communion. Sinabi ko na sa harap, wala naman akong girlfriend, pader. Hindi naman yon. Ang importante nga faithful ka sa iyong marriage doon. Kapag halimbawa mag-live-in ka, wala ka na, hindi unfaithful ka na, kaya hindi ka pwedeng mag-communion, hindi ka pwedeng wala na, pader. Wala na akong girlfriend ngayon. Kuha mo? So, pag single ka, so wala kang responsibilidad. So, hindi mo nilabag ang batas ng kasal, ng sakramento. Single ka eh. Kuha mo? So, wala kang problema doon. Wala kang impediment sa kasal, sa communion at sa confession. May mga pari kasi na kailangan ka munang halimbawa, sino ang humiwalay? Ikaw o ikaw ang hiniwalayan? Umalis na. Nag-away kasi may pader dahil sa ikaw ang humiwalay. Umalis na ako sa bahay, hindi ako natulog isang gabi. Ikaw ang humiwalay sa kanya. Ikaw ang humiwalay. So, ikaw ang nag-provoke ng hiwalay. Gusto ko kasang balikan, ayaw naman. Okay. Ang case nito, ito na. Iba na yon ang case. Kasi, halimbawa, ikaw ang humiwalay, may kasalanan ka doon. Kailangan ko munang mag-repair. I-repair mo muna yan. So, dapat meron kang spiritual director na magsabi sa iyo, mag-advise. Sabi, yung mag-follow sa iyo, okay, for this year, wag ka munang mag-communion, wag ka munang halimbawa,
huwag ka muna mag-communion, huwag ka muna mag-confession for this year as a way of reparation. Kasi ikaw ang nag-provoke sa sa hiwalay eh. Kaya ikaw ang mananagot doon. Kaya maraming mga para maintindihan natin sila na yung status mo ay hindi nararapat. Single ka nga, pero ikaw nga mang humiwalay, so ikaw ay may pananagutan. Kaya nag-create ka noon, ikaw nag-provoke, ikaw ang mag-repair kung nag-ano ka, yung nagsisisi ka. Di ba? Oh. Father, ako nga unang umalis. Pag-uwi ko sa bahay, wala na sila. Gusto ko naman balikan. Ayaw na naman, Father. Kaya nakailang beses na ako lumuhod sa harap niya. Ayaw naman niya. Ayaw na talaga niya. Tapos nag-file siya ng annulment. Hindi mo na mapipilit yung ano. Itong gagawin mo, kung gusto mong nagsisisi ka sa iyong ginawa, ipagdasal mo, magdasal ka sa Panginoon na naway maintindihan ka na tanggapin ka na naman niya. Kasi sabihin mo, explain mo siya pag mahinahon ang pag-uusap. Sabihin mo na nagsisisi ako sa ginawa kong immaturity. Di ba? Kaya gumagawa ako ngayon ng penitensya dahil nagsisisi ako, kasalanan ko pala yung malaki na ako ang humiwalay. So, ako ang may kasalanan nito. Kaya so far, hindi mo naman mapilit yung yung kasama, yung asawa mo. So, ang gagawin mo ngayon, magdasal ka na naway ang Panginoon ma-enlighten siya na malaman din niya na very precious yung ninyo, yung kasal ninyo, no? Para malaman din niya na kahit na kayo ay hiwalay, kasal pa rin siya. So hindi siya pwedeng mag-violate sa inyong kasal, sa sakramento, kasi kasal kayo eh. Kuha mo? So far ngayon, wag mong pilitin. Hindi mo naman pwedeng gawin 'yon, no? Pagdasal mo, humingi ka sa Panginoon na sana yung ninyo, pagsasama ninyo ay mabuong muli, di ba? Yan, gusto ni ng Lord yan na mayroong unity, di ba? So wag kang ma-discourage. So far, wag ka munang mag-communion at wag ka munang mag-follow ka sa magpa-advise ka sa isang spiritual director mo. Huwag kang papalit-palit ng mga pare. Yung mga pare kasi, yung kami kasi pag hindi namin alam yung status, meron diyang hindi alam, meron diyang hindi ka in-interview, hindi inaalam yung gagaya sa pinag-usapan natin. So, wala siguro silang time. Kaya ang iba, confusing din ang kanilang decision sa iyo. Kaya ikaw, ngayon, alam mo na. So far, pag wala ka pang act of reparation for that error, dapat ka munang mag-abstain sa sacrament. Pag ang spiritual director sabihin niya, okay na, pwede ka nang mag-communion, pwede ka nang okay, doon na. Saka na. Okay na? So, kausapin ko muna namin pa spiritual director dito sa parish namin. Yeah. Hindi ako ng advice. Father, idagdag po natin dun sa Yeah. Father, biblical kasi yan, no, ang ating Panginoon Kristo sa mga nakikinig po ngayon, no. Hindi ganun kadaling ngayon kasi talamak na yan no, kung saan sa buong mundo kapag ayaw ko, parang na lang, no, yung makasal lalo na sa simbahan. Ang ating Panginoon Kristo, Father, sinabi niya yun kapag hiniwalayan mong asawa mo, sabi niya, Bro Aljan o Bro Jando, basa nga natin, Mateo 19, bro, Mateo 19. Jando. Mateo 19:7-9. Tingnan natin. Ating Panginoon Kristo galing sa bibig niya yun 7-9? Yes, bro. Mateo 19:7-9. Ito po ang ating mababasa. Sabi po dito is ganito po. Tinanong siya ng mga Fariseo, kung gayon, bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kaniyang asawa? Bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan na
ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipinahintulit ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya'y nangangalunya at ang asawa nangangalunya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalunya. Ayan bro, no? Doon sa balik natin sa 9, sabi niya, sino man lalaking nagpalayas o humiwalay, no? Ang nangyari kasi diyan, ikaw nga bro ang humiwalay at humiwalay sa kanyang asawa, no? Tapos nag-asawa ng iba, ang maliban kung asawa niya nangangalunya at nag-asawa ng iba, halimbawa, yun nga yung sabi ni Father, pinoprovoke mo siyang kasi pag hiniwalayan mo yan, ang tendency nun magkaano yon, medyo matutokso yun mag-asawa ng iba dahil hiniwalayan mo. So you provoking her na to find another one. So ikaw kasing humiwalay, no? Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, napakahalagang mensahe nito sa lahat ng may asawa, no? Lalo na sa kasal sa kahit anong dahilan. Actually sa simbahan, even the adultery, hindi siya yan. Halimbawa, nangangalunya si lalaki o si babae. Hindi mo pa rin pwedeng basta-basta yan. Hindi yung grounds for annulment din. So, yun po, Father, no? Biblical yun. Ngayon, ang tanong diyan, Father, halimbawa naman, biglang lumayas itong babae, Father, o ang babae ang lumayas. So si brother, halimbawa lang po. So si brother, hangga't walang ibang babae hangga't loyal siya, pwede siya mag-communion at mag-kumpisal, Father. Yeah, of course. Wala siyang kasalanan eh. Biktima siya eh. So siya yung hiniwalayan no? Para malinaw sa lahat Yeah. kasi may iba't ibang case po kasi yan, no? Magandang pag-usapan yan sa mga ganyang kaso. So ibig niyo sabihin, Father, yung mga humiwalay kagaya ni brother, humiwalay siya. So ibig sabihin humiwalay siya, may chance pa rin kahit siyang humiwalay, no? Para malinaw po sa lahat. Kahit siya ang humiwalay, ang malinaw dito, with the dispensation of the priest, pwede niyang bigyan ng penance ng halimbawa 1 taon, ganon. Tapos after ng 1 year, hindi siya nagsimba at hindi nangumpisal. Kahit hiwalay pa rin sila, pag sinabi ng pari, sige, after 1 year, pwede ka na. Pwede pa rin ba yun, Father? Pwede na yun kahit hiwalay pa rin? Dapat merong act of reparation through the advice of your spiritual director. Kasi yan yung ikaw ang nag-provoke eh. Yun nga. Meron kang responsibilidad noon eh. So, Baga, tama ka, hindi ka nga, humiwalay ka, hindi ka nga nag-asawa, hindi ka nag-live-in, pero meron kang kasalanan dahil ikaw ang sinira mo ang sakramento. Parang sanhi ng paghihiwalay, ikaw, no? Parang ganun. Yeah. Kaya, kailangan mong i-repair yan. Huwag ka munang pumasok huwag ka munang mag-access sa communion at sa confession. For the meantime, dapat meron kang spiritual director. Huwag kang mag-personal decision lang. Kasi siyang mag-decide sa'yo. Okay, sige. For 1 month, 3 months, gumawa ka na ito ng penitensya. No? Na because of that sin, gawin mo ito, gawin mo yan. Tapos after that period of time, so you can access to the sacraments fully. Okay, Father, Tapos halimbawa, teka muna. Halimbawa, mapunta ka doon sa isang pare na mangumpisal, sabi na, hindi yan pwede na. Sabihin mo, meron akong spiritual director, Father, na yan may authorization ako na pwede ako mangumpisal, pwede na akong mag-communion. Yan. Kasi pag wala ka spiritual director, anong rason mo? Sabi na, hindi, ito, di ba? So, kailangan mo yan para basihan mo na talagang yung pag-access mo sa sacrament is valid. Okay, Father. Sige, Okay. Father. Salamat po, Father. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po ang sagot, spiritual director. Maghanap mo na ako. Okay. Salamat, Ayun. Father. Sige, God bless po. Ayun, thank you so Okay. much, Brother Alex.